NBI, National Bureau of Investigation, naglabas na ng sabina. Ayan. Grabe to ha. NBI naglabas na ng sabina sa 3 vlogger. Bunsod ng maling pahayag ukol sa kalusugan ni PBBM Palacio. Kinumpirma ng Malacanang nitong Lunes na naglabas na ng sabina ang National Bureau of Investigation laban sa 3 vlogger na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Yusek Claire Castro, na isumiti na sa NBI ang mga dokumentong mula sa PCO para sa malalimang investigasyon laban sa mga vlogger na nagpapakalat umano ng mga peking balita tungkol sa Pangulo. Nauna nang inendorso ng PCO sa Anti-Fake News Desk noong Abril 15 sa Department of Justice 3 Facebook account para sa investigasyon sa kaukulang legal action. Kinilala ang mga naturang account na sina Pambansang Loyal. Wala pala dito. Gretch Anderpal, Regondola Ping at si Eloy Bugris, the Queen of Revelation. Binigyang diin ng Malacanang na patuloy nitong paigtingin ang kampanya laban sa fake news at papanagutin ang mga pagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Partner Buds, anong masasabi mo dito? Alam nyo po, paano po yung fake news na nahuli daw si Saldico, wala namang patunay? Paano po yun? Sino po bakit hindi nyo po? Alam nyo po, hanggang ngayon, ang duda namin dyan, wala naman talagang naganap na aresto o nahuli. Wala rin po na-detain na Saldico doon. Kung mali po yan, kung matagal ko na sinasabi to si BBM po dapat halos walang karapatan na magkamali sa balita. Kasi in the first place, hindi ka naman dapat nagbabalita Di ba? Paano ka magkakaroon ng fake news kung hindi ka dapat nagbabalita? Yung inako mo, yung pagbabalita na nahuli na si Saldico at nakadetain sa Czech Republic, gusto mong ipagmalaki. Ngayon, ano po yung pagkakaiba? Sa vlogger po kasi walang bilyon na intelligence fund. Ang Pangulo po may bilyon na intelligence fund. Halos walang karapatan yung Pangulo na magsalita ng unverified, lalo na kung umaakto yung Pangulo na para siyang press. Hindi niya naman kinakailangan yan. PCO na lang dapat yung pinagbalita mo, Mr. President. Tapos pag lumabas tong mga balita na hindi naman na-aresto, pwede mong i-correct pa. Pagalitan mo pa yung PCO, di ba? Ikaw ang umako na PCO. Ikaw ang umako na vlogger. Ang tanong ko sa PCO, anong gagawin nyo doon? Mali din ang binalita. Partner, diba? Kawawa naman yung mga vlogger. Alam mo mga vlogger partner. Vlogger tayo, sarili lang natin. Ang maganda lang sa atin, nag-iisip tayo anong sa tingin natin ang fake news, alanganin at hindi alanganin. Correct. Pero bakit gano'n na lang yung pagpaparusa nyo sa mga vlogger? May mga nagkakamali rin naman. Partner, lilinawin natin ang Pangulo po ay vlogger din. Baka hindi po alam ng ating mga kabayan na ang Pangulo po, ang presidente po natin ngayon ay isang vlogger din. May channel siya. Di ba may mga vlog siya, may mga episode pa nga, di ba? Ultimo yung mga patay. Ngayon mga partner, eto, bago ko ibigay kay Partner BMR, masidhi sila sa fake news, partner, sa fake news. Pagdating para nakikita natin, pag sila pwede sila ma-make news, pero kapag iba, mainit na sila, pero pag sila naglabas ng fake news, bawal silang imbestigahan. 'Di ba? Kamukha nung ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC. Dahil yung nakauna-unahang narinig ko na sinahimpapawid na walang mga baril ang pumasok sa loob ng KOJC. Wala ni isa. Dapat si Torre walang bit-bit na baril doon. Partner BMR, go ahead. Alam nyo mga kapartner, tama nga naman kayo Vlogger ito si Marcos kasi dito niya ito sa vlog. Sinesearch ko ngayon, no? 3 beses pa nga niya ito sinabi. Nakikipag-coordinate na nga sila doon sa Czech Republic Di ba? So, talagang ito, yung una, nag-fake news na siya na nahuli. Tapos ngayon, ang palusot na lang nila, hindi naman daw na-aresto.
Hindi naman daw ginamit ang salitang na-aresto or aresto, kundi nahuli. Nahuli na. O sige, granting na lang. Nahuli na. So ngayon, mayroon kayo ngayon kakasuhan na 3 vlogger na sinasabi niyo nagfe-fake news. So ngayon, nahuli na. Anong pala ang pagkakaintindi niyo ng salitang nahuli na? Tapos nakadetain na. Ano pala ang pagkakaintindi noon? Kung sasabihin ninyong nahuli na at nakadetain na, ibig sabihin may tao. So ngayon, kung wala kayong mapatunayan na walang tao at walang nahuli, anong tawag doon? Di ba maliwanag na fake news yun? Wag na natin gamitin na naresto. Doon na lang mismo sa sinabi ni Marcos Jr. na nahuli na. So doon pa lang eh. Pasok na pasok siya sa vlogger na ano eh. Vlogger siya. Siya mismo ang nagbalita nito. Siya mismo ang may fake news. Kasi wala siyang may present na taong na nahuli. Wala rin siyang may present na taong na detain. Picture man lang, wala. Pati yung source niya, hindi niya masabi kung sino eh. So di ba kay NBI, kung kayo, matitino pa kayo sa NBI, unahin ninyo si Pangulong Marcos. Siya yung dapat ninyong imbestigahan. Alamin ninyo sino Marcos ang nahuli. Sino ba yung nakadetain. Hindi na natin gamitin dito kasi allergic sila sa salitang aresto eh. O, nahuli na lang. Yun naman ang ginamit ni Marcos. O, nasaan? Saan ang nahuli? Sino ang nagbalita sa'yo? Sino ang source mo? Wala. O, maliwanag mga kapartner. Sigurado pa maliwanag pa sa sikat ng araw, fake news itong vlogger na si Marcos Jr. Pater B. Amar, diyan nadali ang SMNI kung sino ang source mo. I remember yung kay I remember yung kay ka Eric at saka kay Dr. Lorin Badoy sa Laban Kasamang hindi ba? Ang sabi doon, kinulit ng mga kongresista, sino ang source mo, 'di ba sa Quadcom? Ngayon dito, pwede bang imbestigahan nito at alamin ho natin sino ho ang source ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Kasi kamukha sinabi niya po ito sa vlogging. Dapat po dito, mali po mukhang tela baga, mali po ang pagkakalagay po ng bilang ng mga vlogger dito. Hindi po dapat 3. Dapat po 4. Pang-4 po si Pangulong Bongbong Marcos. Father Buds? Ako, balik tayo dito sa mga vlogger. Yung mga vlogger na to, iniimbestigahan sila dahil daw dito sa maling balita sa kalusugan, di ba? Sa peking balita tungkol sa Pangulo, tungkol sa kanyang kalusugan, no? Alam ko, yan yun eh. Okay. Pero tignan nyo po, meron po ba kayong nilabas, no? PCO. Tanong ko sa inyo, kayo dapat nagpapalabas eh. Litong-lito yung mga tao. Kasi merong mga instances na hindi nagpakita si BBM sa mga opisyal na dapat niyang puntahan. Kumbaga, inaabangan siya ng tao, bakit wala? Bakit wala si BBM? Tapos, kitang-kita yung pamamayat ni BBM. Aminado naman kayo na namamayat. So, tapos, walang nilalabas na bulletin. Kayo dapat yung naglalabas nun eh. Kaya nagkaroon po ng tsansa na magkaroon ng hinala yung mga tao. Teka muna, ano na ba nangyayari sa Pangulo? May iwasan sana to, PCO. Dapat ang trabaho nyo, hindi yung manghuli ng make news. Ang trabaho nyo dapat, yung kayo po, para makaiwas sa fake news, kayo na pagmumulan ng mga impormasyon namin. Sa inyo na magmumula. Yung mga tamang impormasyon. Hindi kayo nagbibigay ng tamang impormasyon eh. Tapos pag nagkaroon ng pagkakataon, di natin alam. Di naman natin kilala personal yan si Craig Underpal, si Regondola, at saka to si Eloy Burgis. Napapanood ko lang dyan si Bugris. Yung iba, hindi ko po kilala. Pati personal, hindi ko sila kilala. Paano natin nalaman ano yung punot dulo? Sana, kung binalita ninyo, eto ayon sa doktor ni Pangulo, mas maganda ka sana. Ang tagal-tagal na nire-request. Iharap nyo yung doktor para doktor mismo magpaliwanag ano talaga yung kalagayan ng Pangulo. Ngayon, kung hinarap nyo yung doktor, tapos may nag-fake news pa rin, sinabi pa rin, di totoo yung doktor, yun lang ang dapat meron kayong karapatan na manghuli o mag-imbestiga ng mga nagsabi. Wala naman kayong pinalalabas na totoong balita eh. Dapat meron naglalabas ng totoong balita, PCO yun, tapos hindi naniwala yung vlogger, nagkontra ng balita siya na
may source ako na hindi totoo yan, yun ang matatawag natin fake news. Para partner Bats, parang ganito ginagawa natin, ano? Pag nagbalita tayo sa Birada Agila, ayon sa Sunshine Davao, ganyan, ayon sa DCMM, ayon sa SMNI, di ba? May pinagkukuhan tayong source. Ito si Pangulo, nagbabalita. Tapos nung tanongin, hindi po, kahit si Claire, di niya alam. Di ba? Hindi, yung sa kaso nga ng mga vlogger. Oo. Kasi wala namang pagkunan eh. Oo. Wala naman silang opisyal na pahayag. Hindi naman nagsasalita yung doktor ni BBM. Oo. Bakit namamayat? Kita nyo po yung sagot. Bakit namamayat? Ano yung sinagot nila? Kasi hindi raw siya gusto niya raw magpapayat. Di ba? Oo. Dahil doon sa diverticulosis. Hindi nga eh. May sinagot si BBM eh na ayoko na kasi nahirapan ako na. Parang sarili niya lang yung sumasagot. Bakit siya payat? Mag-speculate ngayon. Yun po yung point natin eh. Kumbaga, kung kunwari, PCO ka. O sige, para wala na pong hindi kayo maguluhan, ito po yung doktor ni BBM. Nagsalita yung doktor. Ganito lang po yung fake news. Nagsalita na yung doktor, hindi ka pa naniwala, vlogger ka. Ay sabihin mo, hindi totoo yung sinabi ng doktor. Ito kasi yung nabalitaan ko. Yun ang fake news talaga. Yun. 'Di ba? Oo. Kasi malay nyo, biktima rin yung mga vlogger na yan. At Oras sa Pilipinas, ganap ng alas 3:24, mayroon pa tayong 6 na minuto. Partner BMR, pasok. Yun nga, ang problema dito sa palasyo at itong PCO, hindi sila naglalabas talaga ng mga konkretong mga news. Tapos, pag mayroon silang makita ngayon na nag-react doon sa kanilang mga inilabas, magkakaso sila ngayon. Yun ang napaka-unfair, walang alam ko, dapat may ethics din sila sa ganitong may code of ethics din yata ito, partner Buds, sa mga ganitong klaseng pagbabalita. Correct. Kaya nga Tama. sila pinasasagot ng hindi, yung sa medical lang, importante yan, dapat alam ng tao yan. Na yung mga nangyayari sa Pangulo, lalo na yan, aminado sila may diverticulitis o kung ano man yung sakit. Importante na naglalabas sila panapanahon ng medical bulletin.